ay pagplanuhan ng mabuti. Tayong lahat ay magsiyawit na, magbahagi ng karunungan at kaalaman. Kuya, pwede po bang mag-open up? Ano ang nais mong ibahagi? Kuya, kasi matagal ko na po itong iniisip. Sa totoo lang po, wala pa talaga akong alam kung paano ang tamang gamitin ang condom. Like, alam ko pong mahalaga siya. Pero sa totoo lang, hindi ko pa siya nagagamit. Lalo na yung step by step na tama. Like, wala talaga kuya. Blanco talaga. Clueless talaga ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Madaming kabataan ang nahihiyang magtanong tungkol dito. Ngunit mahalagang matutunan ito kaugnay sa iyong kalusugan, kaligtasan, at respeto sa sarili at sa iba. Oo nga po kuya. Gusto ko pong matuto. Ayoko pong mananatiling walang alam. Minsan kasi, parang nakakahiya eh. Pero mas nakakahiya talaga pag nakakamali ka, diba? Naku, mga kapamilya! Kung may Popoy at Basha, may Kirsten din tayo na di pa ready. Pero willing matuto. At least, honest di ba? Kasi kung walang alam, huwag ipilit. Kaya good job sa'yo, Kirsten. Dahil sabi nga nila, mas okay nang tanungin kesa magsisi sa huli. Kaya mga kapamilya at mga kapuso, para sa kaligtasan at kaalaman ng lahat, lalo na sa mga curious pa rin kung paano gamitin ng tama ang condom, panoorin muna natin ang pinaka-aabang na segment ng gabi, Bahay Pinoy, Planadong Pamilyang Pilipino. Hello kapamilya at welcome sa series ng Bahay Pinoy, Planadong Pamilyang Pilipino. Dito, hindi lang puso ang ready, pati kaalaman at proteksyon handang-handa. Dahil tandaan natin mga kapamilya, kapag planado, buhay sigurado. Magandang araw mga kapamilya. Ako po ay si Glandy Kim. At ako naman po si Rex. At ngayong araw, kami ang inyong Condom Educators. At alam nyo ba, ang male condom ay isang uri ng barrier method para maiwasan ang hindi planadong pagbubuntis at makaiwas sa sexually transmitted infections o STI? Tama. At kapag ginamit ng wasto, ang condom ay 98% effective. Pero kung mali ang paggamit, ay nako, sayang lang ang effort nyo. Kaya ngayong araw, tuturuan namin kayo kung paano tamang gamitin ang condom sa tulong ni Mr. P. So, step 1. I-check ang expiry date ng condom. Kung expired, edi huwag na gamitin, bes. At i-check din ang packaging kung ito ay may butas o baka napunit habang nasa wallet nyo pa. Step 2. Gamitin ang tamang pagbukas. Do not use scissors, teeth, o itusok ng ballpen. Baka masira. Gamitin ang daliri. Dahan-dahan lang sa pagbukas, kagaya ng paghawak mo sa feelings ng crush mo. Dahan-dahan lang. Step 3. Pindutin ang tip ng condom para maalis ang hangin. Importanteng step yan para hindi ito pumutok habang ginagamit. Step 4. Ilagay ang condom sa dulo ng ari habang ito ay matigas pa at igulong pababa hanggang sa base. Pagkatapos nito, hawakan ang base ng condom bago hugutin para hindi matapon ang laman. Tapos, itapon ito sa basurahan. Mga reminders lang, bawal kainin at huwag itapon sa toilet bowl kasi hindi siya pang swimming pool. Ayan, madali lang, di ba? Ang importante, responsable ka. Tama! Laging tandaan, kapag planado, buhay sigurado! OMG! Hi, baby!
housemates Leila at Thea. Bilang bahagi ng inyong weekly task, nais kong i-practice ninyo ang isang health teaching patungkol sa lactation amenorrhea method o LAM. Lam? May idea ka ba dun? Wala, pero ready kami sa challenge, kuya. Health Ed Mode activated! Good day, Mommy Rena. Good day, Mommy Trish! And oh, good day also to all mommies out there! Welcome sa bagong segment ng Bahay Pinoy Planadong Pamilyang Pilipino na tungkol sa ilaw ng tahanan ang Balitang Ina. Narito si Baby Rian. Tahimik pa ngayon pero mamaya pag hindi na pasuso, laban kung laban. At syempre, bilang si Mami Trish na naging tita ng barangay na laging may dalang chismis, health tips, ngayon, pag-uusapan natin ang, drumroll please, LAM or Lactation Amenorrhea Method. Mommy Trish, parang spelling bee lang yan ha, pero seryoso, ano ba ang LAM? LAM or Lactation Amenorrhea Method ay isang natural na paraan ng family planning. Perfect ito sa mga nanay na bagong panganak at nagpapasuso. Pero may 3 conditions para gumana sa siya. Aba dapat lang, dito sa bahay ni Kuya, bawal ang fake news. Tama! Kaya simulan na natin. Number 1, eksklusibong pagpapasuso. Walang halo. Hindi pwede si baby uminom ng tubig, gatas sa bote, o kahit tsaan ni Lola. Dapat 24/7, gatas lang ni Mommy. Yung tipong si Mommy, parang bendo machine, ready anytime. Number 2, menstruation. Dapat wala pang regla si Mommy. Kapag bumalik na si monthly visitor, hindi na effective si LAM. Ibig sabihin, fertile alert na si Mommy. OMG! Nagbabalik si Red Days, tapos ang LAM Dreams. Pangatlo, si baby dapat ay wala pang 6 na buwan. Pag tumuntong ng 6 na buwan pataas, kahit exclusive pa ang breastfeeding, LAM, no more! 6 months pa lang pero ang bilis. Parang kahapon lang pinapalitan ko pa yung diaper niya sa panaginip ko. Pero dapat natandaan, ang LAM ay aabot hanggang 98% efficacy kung nasusunod ang 3 kondisyon. Libre to, natural, at may dagdag bonding kay baby. Pero paalala lang, ang LAM ay pansamantala lamang. Kapag hindi na nasusunod ang mga kondisyon, kailangan na ng ibang family planning method. Huwag magtiwala sa tsamba, magtiwala sa tamang kaalaman. At syempre, kumonsulta sa health center. Hindi lang ito tsikahan. Serbisyong totoo ito. Tandaan, kapag planado, buhay sigurado. Mga mommies, huwag magpapahuli at tumutok dito sa Nag-iisang series para sa mga mommies ang Balitang Ina. Wow! Ang galing naman nila! Na-inspire kami, kuya. We're ready to inform and also inspire others and entertain, all in the name of health education. Let's do this! Para sa mga nanay ng bayan at syempre kasama rin si baby sa mission na to na nagsisilbing reminder na kapag planado, Buhay sigurado!